Halika, maging kaisa ka sa gagawin kong pelikula. Hindi ito typical na mga paksang iyong napanood na. Ito ay sumasalamin sa totoong pangyayari, makamulat mga matang eksena. May iilan lamang akong revisyong gagawin sa script, batuhan ng diagulo, ganap ng mga bida. Oo, tama. Isyong napapanahon naman, ngunit bilang pa lang sa daliri, ang mga manonood ang tama ang kamalayan sa isyong kalusugang pangkaisipan. Baguhin na rin natin yung tema. Marami kasi ang kinikilala ito bilang komedya, katatawanan, palabas na di dapat masyadong pagtuunan. Kumbaga, ito yung mga hindi pa nagiging blockbuster sa sinihan. Umpisahan natin sa pagkilala sa mga aktres na gaganap sa storya at unang eksenang nakuhanan ng kamera, yung karakter na may depresyong dala-dala. Ayon sa lumang script, ito ay sanhi lamang ng malubhang kalungkutan. Sa anggulong ito, maraming manonood, ganito ito pakatignan. Tipo ng mga taong madalas ikulong ang sarili sa apat na sulok na kwarto, wala nang kakayahang makisama sa mundo at mababakas sa mukha ang pagkamlugmok. Sabay na pumasok ang mga ekstrang tauhang bitbit ang pang-inom at pulutan. Sa ganitong paraan nila sinubukang takasan na sa halip solusyonan, palaging tinatakbuhan, tinatakluban ng mga emosyong dapat masaya lang. Iinom mo na lang, lilipas din yan. Mali. Ito ang unang revisyong isasagawa. Mali ang pagkakakilanlan sa ganap na aktor. Ang depresyon ay hindi simpleng pagkalugmo lamang. Imbis na samahan ng alak, palibutan ng mga ekstrang susuporta, patunayan ang kahalagahan ng pangangamusta at ang pakikinig gamit ng pares ng tenga. Dahil ang mukha ng depresyon ay makikita rin sa mga nakangiting mata, malawak na pag-unat ng labi, labas na mga ngiping-ngiti. Rebisahin ang naunang linya sa alam kong mahirap pa, ngunit narito lang ako palagi. Sa blockings ng susunod na karakter, distansya sa ibang tagaganap ang eksena. Madalas na bansagang nagdadrama at uhaw lamang sa atensyon kaya't gumagawa ng mga sala. Kung gusto niyang gawin talaga, bakit magpapaalam pa siya? Habang pinipilit ng karakter na ito na isalba ang kanyang katinuan, ay siya namang pagsalubong ng mga negatibong kaisipan. Sa isip mo lang yan, gawa-gawa lang yan. Hindi biro ang paghawak sa patalim na wala ng takot na nadarama, na ang tanging nakikita upang kumawala sa miserableng problema ay wakasan ng mga ito, kasama siya. Dito marahil ang susunod na revisyon ay ganito ang pagkakalatag na. Bigyan ng mga karakter na naiintindihan ka, kayang sukatin ang iyong pansapin sa paa at nakakaunawa, tiyaking nasa ligtas na mga balikat mayroon ka. Maging kaisa ka ng skriptor at direktor ng bagong pelikula, baguhin ang plot ng storya na ang karakter sa bawat eksena ay hindi pang komedya, maging sensitibo't imulat ang mata, bigyan ng manonood ng kalinawan at kamalayang hindi dahil hindi mo nararanasan ay hindi na nangyayari sa iba, hindi dahil hindi nakikita ng sariling pares ng mata ay walang katotohanan na. Buksan ang isipan, bigyan ng usaping ito ng pagkakakilanlan dahil dito nag-uumpisa ang pagbabago sa pagkakaroon ng tama at akmang impormasyon para dito. Ito na ang huling pitik ng kamera. Ang rebisyo'y marahil sapat na sa bagong pelikula. Back up na.